This is my school. No? I was raised by this school. Kaya ako masaya ngayon, nakausap ko kayo. Matagal ko na po kayong gustong kausapin. At bakit tayo nandito? Yearly, hindi na nagsasawa si Sir Escanio, ang ating mga teachers, nagkakagawa sa seremonyang ito. Is this just a ceremony? Mga kababayan, hindi po. Mga magulang, pakinggan niyo po ako. Hindi po tayo magsasawa ng kakapunta dito every year. Kung ang ating anak ay Achievers Y, nag-uugat po tayo sa isang ancient ritual. Ang ancient ritual po na ito is the anointing of heroes. Ang mga estudyante po natin at ang ating mga guro, sila po ay mga bayani. Palakpakan po natin sila. Labing-anim na taon na ang nakakalipas nang una akong pumasok sa Home Jerusalem ng TFBCSB. Grade 1, section Moses. Ako nun. Sinong Moses dito? Very good. Very good section. Late na nga ako, pero nakangiti pa rin sa akin at kay Mama, si Teacher Luz Matthews. Yes. 16 years ago. Pero ganyan pa rin ang itsura ni Ma'am Matthews. Huh? Pakita nga natin yung itsura ko nun. Yan. Yung kanina. Back. Yan. Yan ang itsura ko ng grade 1. No? Doon ko unang nakilala ang best friend ko na si Jeremiah Baluyot. No? Na ngayon ay artista na. Sige po, next slide. At ngayon ay direktor na ng pelikulang Pilipino. Siya po yung speaker natin kanina. Minsan, binisita ko ulit ang eskwelahan kung saan ako tumakbo, naglaro at tumambay ng 6 na taon. Pumunta ako sa Maine. Alam niyo pa yung Mount Moriah Room? Pumunta ako doon sa Mount Moriah. Inakyat ko ang Mount Moriah. Hindi ko mapigilang maluha kasi naalala ko ang 9F na bangkadahan namin noong grade 4 kami. Next slide. Yan. Yan ang bangkadahan namin noon. One of the greatest times in my life. Sabi nga ni Mayo, hindi mapapantayan ng elementary days. It's the happiest. Tapos, sino ang nagbabasa ng Achievers Journal dito? Taas ang kamay. Malago po ang ating dyaryo. Napakalayo na po nang narating sa una naming ginawa noon. Ako po ang news editor at si Nancy Gabriel ang aming editor-in-chief. Nancy Gabriel, not Nancy, Daisy Ann Gabriel is now a law student in the University of the Philippines Law School. Ito po yung aming Achievers Journal noon. Nakita niyo po, Xerox po yan, colored Xerox. No? Colored yung paper. Habang nandun ako sa kwarto, sa Mount Moriah, bigla na lang may lumapit sa akin na grade 4 student. Grade 4. May project. Lumapit sa akin. Sabi ko, may hawak-hawak siya na ginawa daw niya seal ng presidente ng Pilipinas. Kung napapanood niyo si Gloria, di ba may seal? May sagisag, no? Gumawa siya ng ganon. Hawak-hawak niya. Tapos nagtanong siya sa akin, pwede mo ba akong tulungan? O bakit? Kasi po si Ma'am Jenilyn Fernandez, meron pong pinapagawa sa amin. Gumawa daw kami ng speech tungkol sa gusto namin gawin kung kami ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang sasabihin namin sa mga bata? Kinausap ko siya. O sige, ano bang gusto mong sabihin sa mga bata? Sabi niya, gusto kong ipaalam sa kanila na meron akong pangarap, pero hindi ko po alam kung paano yung tutuparin. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ang batang ito, yung magiging inspirasyon ko sa pakikipag-usap ko sa inyo. Parang kakausapin ko siya, at isipin nyo rin, kinakausap ko kayo. Kunwari, nasa harap tayo ako ng magic mirror, di ba, Boy Abunda, magic mirror, at kakausapin natin yung bata. Paano niya tutuparin ang kanyang pangarap? Ang tema po ng programa natin ngayon, sige po, next slide please. Ang tema ay Student Empowerment Towards Greater Productivity. Lalim.
Kakalugin natin. Lakas ng kabataan tungo sa maunlad na kinabukasan. May tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo mga kapatid na mayroon tayong o meron kayong lakas? Kayong mga bata, meron ba tayong lakas? Paano tayo makakatulong sa pag-unlad ng bansa? Tapos sasabihin nyo, bata lang ako, wala akong kayang gawin. Di ba? Sabihin nyo nga sa akin kung ano ang kaya nyo gawin. Sasabihin nyo, bata lang po ako, wala akong kayang gawin para tumulong sa bansa. Ang laki-laki ng problema ng bansa. Tanong ni Bamboo, ano ang balita sa radyo at TV? Next slide. Sige pa. Yeah. Ano ang balita sa radyo at TV? Walang humpay na politikahan, korupsyon, kriminalidad, at kahirapan. Kaya naman, marami na sa atin ang ginagawang salamin ang TV. Pag nanonood ka ng TV, para ka nananalamin. At dahil pangit ang nakikita mo sa media, sasabihin mo, ang pangit maging Pilipino. At dahil parang wala nang lunas ang ating mga problema, anong gagawin natin? Iiwan nila ang ating, yung iba, iiwan nila ang ating bansa, at hindi lang sila, isasama pa yung buong pamilya nila, tapos hindi na sila babalik. Iiwanan na nila ang impyernong mundo sa Pilipinas. At ano pa ang gagawin? Pagdating sa Amerika, mag-highlight na yan ng buhok. No? Tapos, maglalagay ng maraming kolorete sa mukha. J-Lo, pare, J-Lo. Latino, but not Filipino.